So, Merry Christmas daw, sabi sa inyo ni Ava. So, Merry Christmas sa inyo lahat. And ito na, matagal-tagal tayo hindi nakapagawa ng video. And kasi medyo busy, or busy-busyhan. Kasi nga mag-holiday. Pero ito na, nakagawa tayo ng video. And for this video, so make sure ko lang na hindi ko natatakpan yung mic. So for this video, ang gagawin natin is bike check. And share ko sa inyo yung bike setup ng aking bike. So napagkakaiba ng bike check tsaka bike setup. Sa bike check, ang pinag-uusapan doon is yung specifications ng bike. Like for example, yung drivetrain, yung parts ng bike. And pag naman sa bike setup, ano yung mga accessories na nakakabit or naidagdag na sa bike. So on my case, maraming bags yun nakakabit kung mapapansin nyo pag pinakita ko sa inyo yung bike. Kasi ang medyo trip ko kasing bike setup is parang bike packing. Since everyday gamit ko yung bike ko sa bike to work, Monday to Saturday is for work, designated for work, and for Sundays naman mga gala or minsan long rides. So ayun, share ko sa inyo yung mga bags na nakakabit sa bike ko, and kung kaya kong halongkatin kung saan ko sila nabili, ilalagay ko sa description sa baba. So check nyo na lang guys. So magsimula tayo. Ito rin pala yung first bike ko. Nabili ko siya nung August 1. So pandemic cyclist ako. Nung pandemic lang ako nagka-bike at nag-bike talaga. So magsisimula ako sa bike or sa bag na yung una kong nabili hanggang sa pinaka-uli, pinaka-latest edition na lang. So yung unang bag is yung saddle bag. So bakit yung saddle bag? Syempre kasi 'di ba, pag saddle bag usually ang nilalagay kasi diyan is ito. Ito ba't pala muna saddle bag yung tawag? So tawag dito is yung saddle, yung upuan. Parang sa mga kabayo, 'di ba? Yung upuan, tawag doon is saddle. And doon siya nakakabit, doon siya naka-hook, naka-strap, kaya tawag sa kanya saddle bag. Usually ang laman kasi niyan sa mga siklista is yung mga pang reserba o panlaban sa flat. Like for example, interior, patch kit, multi-tool, etc. Lahat ng gamit for sa event na maflatan yung siklista. So ganoon din yung sa akin, yun din yung laman. Ang brand niya is B-Sole. Tingin ko ano yan, medium or large. Ano kasi, meron pa kasi mas maliit dito na B-Sole na saddle bag. So ito yung medyo mas malaki. So check natin yung loob. Ayan. So nandyan yung patch kit na adhesive, isang reserbang interior, di ko sure kung kita. And tire lever, pangtanggal ng tire. At yung multi-tool. Ayan. So yun yung laman ng aking saddle bag. So yun nga yung mga gamit para dyan ko na lang kinukuha lahat or halos lahat ng gagamitin ko pag na-flatan. Ayun. So yan ay nabili ko sa online din, Shopee. Sa Shopee lang din yan kasi nagtingin ako sa Decathlon. Kumpara dito, sobrang mahal sa Decathlon. Next bag. Pangalawang bag na naikabit ko o nagkaroon ako is itong sa handlebar bag. Ayan. Tawag ko dito pork belly kasi sa nung tinitingnan ko itong product na to online, para siyang pork belly yung tsura kasi bilog. Brand niya is Sahu. Shopee lang din yan. So sa handlebar siya. Pwede rin siyang ilagay dito sa top tube. Yan, pag ganyan siya, pwede siyang ilagay dyan. Or dito sa ilalim, frame bag. So parang multi-purpose bag naman siya. Pero ako, I decided to put it here na lang. Wah! English! So anong laman ng aking handlebar bag? Commonly, nilalagay ko dito is tubig. Ayan, water bottle. Kasi kailangan yan pag nagbabike ako, lalo na mainit ngayon pag nagbabike to work. And lisensya ko, PRC license, hindi ko napapakita. Kasi pag pupunta ako sa mga patient ko na, for example, nasa executive village or subdivision, nagre-require sila ng valid ID. So kinukuha ko na lang sa harap yung
madali na lang i-access. Hila na lang, kuha ng license, tapos pakita, tapos madali ding ibalik. So yun lang usually yung laman nung handlebar bag ko, yung dalawang yun, tubig tsaka lisensya. Next bag is ito, yung frame bag na. Frame bag kasi ito yung mismong frame. Pag sinabi kasing frame yung katawan ng bike, so frame bag. So di ko alam kung yan talaga yung brand niya, City Riding, pero sinubukan ko hanapin ulit yan sa Shopee. Parang ang hirap ng makita, di ko na siya makita eh. So try nyo na lang hanapin frame bag, tapos hukayin nyo na lang hanggang sa makita nyo kung trip nyo to. Although hindi ko maalala ko ano yung dimensions nito eh, kasi nung hinanap ko to or humanap ako ng frame bag, talagang minake sure ko na sasakto yung dimensions dito sa frame ko. So meron kasi sobrang laki, kulang yung haba dito. So ito na yung pinakasakto at that time. Although kahit may space dito, okay lang naman. Ayun, so pag bibili kayo ng frame bag, make sure na tingnan nyo dun sa seller, sa pictures sa online shop or online app na yung mga dimensions na nakalagay. Tapos sukatin nyo rin sa bike nyo kung sasakto or kakasya, kasi yun yung ginawa ko eh. So tingnan natin nung laman ng aking bag, what's inside. Ayun, dalawang wallet para sa barya at para sa bills sa mga bill na pera at iba't ibang cards. Nandito rin yung susi ng cable lock. So andito yung cable lock sa loob. So marami pa siyang space actually. Minsan dyan ko nilalagay yung phone, minsan dito sa feed bag. So mamaya na yung feed bag. Ito muna. So ano siya, waterproof siya. Lahat naman ng bag na nakalagay is waterproof. Syempre, hindi pwedeng hindi. Waterproof siya. Pati itong sa zipper, yung pagkaka-design niya is waterproof din. And medyo mahirap lang siya i-one hand kasi hindi siya ganun katigas dito sa part ng zipper. Pero pag nakasanayan nyo naman madali naman ang isara. Pero nagsastruggle ako ngayon. Wait lang. Yun. Tapos yung kanyang pangkabit is velcro. Hindi siya velcro na yung common. Maganda siyang klaseng velcro. Maganda yung quality. So tatlo yan. Tapos meron pa dito. So iwas sway. So very minimal lang yung pag-sway niya. Kaya maganda siya. Tapos may isa pang extra velcro. Tapos dito sa ilalim, meron pa siyang inserts ng mga velcro 1, 2, 3. So siguro pwede dito dalawa. Tapos kung gusto nyo talaga stable yung bag, pwede yung isang extra velcro ilagay nyo dito sa ilalim. Tapos yung isa dito, ilipat nyo dito sa ilalim din. Pero ito, yung ganyang setup, very sakto na. Pwede na yan. Hindi na babaguhin. Okay, so next bag is ito. Bigay na to sa akin ni Isha. So shoutout kay Isha. Thank you sa gift na to. Carrier or yung rear rack sa bike. Binigay niya to sa akin sa bike. So dito tayo sa rear rack or carrier. Ito napaka-common lang nito sa online shop. Itong rack na to, very very common. And declamp siya sa seat post at dito sa seat stay, declamp pati doon sa kabila. Ang kinaganda naman ito sa mga concern dyan, kasi marami kasing concern sa sa clamp style ng mga rack. Kasi load yan na binibigay mo pa rin sa frame. At kahit pa paano meron namang goma sa loob. Kasama na yon pag in-order mo tong carrier, may goma. Kahit dito may malaking goma na rin para hindi ganun ka or hindi ma-damage yung frame ng bag. Frame ng bike. Buwan na siya sa akin, tagal na, and hanggang ngayon hindi ko pa siya nabubuklat ulit. So hindi ko pa alam yung itsura ng frame after long while. Next is tong bag. So tataka kay bakit naka-cover. Lalo na kasi hindi mo mapipredict yung panahon. Pwedeng mainit, biglang kukulimlim, tas diretso ulan. So kahit na waterproof tong bag na nasa loob, mas maganda pa rin na
coverant para sure. Kasi lalo na mga damit ko yung nakalagay dyan. So tanggalin natin. At isa rin palang reason kung ba't siya naka-cover or kinoveran ko siya dahil may damage na tong bag. Yung bag. Ito, nasira yung zipper. Ayan, bumuka. Pero dito talaga yung sarado niya. Alam nyo, yung pag sa mga backpack dati nung high school kasi ako, common yan na nangyayari sa bag ko eh. Yung pag hinila mo, bigla na lang bumubuka o tumatalon yung zipper dun sa zip line. Basta yung zipper natatanggal dun sa linya hanggang sa nakabuka yung isang part, yung dulo, pero yung isang dulo nakasara. Basta alam nyo na yun, yung common nasira ng zipper, diba? Medyo magulo. Ayun, so madali naman, may quick fix naman dyan. Maraming nag-aayos nyan. Hindi ko palang nasasadya kasi nga holiday. Anyway, brand niya is Anmeilu. Common din yan, yung bag na yan online. Napaka-common. Marami naman mapagpipilian. Pero ito yung napili ni Isha at binigay niya sa akin. Ang kwento kasi niyan, yung nagbabike to work ako everyday, naka-backpack ako. So halos lahat ng gamit ko nandun, nasa likod ko. Eh syempre dahil nga sa kondisyon, napakainit sa bansa natin. Napakainit, sobrang hassle. Tatanggal ako ng backpack, sobrang basa yung likod ko. Ayun, babad na babad yung bag na contact sa likod ko. Tsaka parang nagkakaroon ako ng allergy dahil nga napapagpawisan palagi yung balat. So ayun, naisipan niya akong bigyan ng bag. Ayun. Ano meron sa bag na to? So meron siyang ganitong feature, di ko alam kung tawag, pero pwede kang magsingit dyan, tapos nahihigpitan na to. So pwedeng water bottle or extra sandals or slippers kung maglo long ride. Tapos meron siyang compartment pa dito. Ayan. For ano mang gusto nyo ilagay dyan. Ayan. May lalagyanan pa siya dyan. Ito pala, nung binili ko tong bag or nung binili ni Isha tong bag, may kasama na siyang ganitong cover tsaka bungee cord. May bungee cord na rin siyang kasama. So check natin yung loob kung anong laman. Ayun, so yung bungee cord. Bungee kasi elastic siya, natali. So ang laman is yung, syempre since medical professional tayo, kailangan ng PPE. Ayan, tapos ito yung cargo pants ko pagpapalit. And naglalagay din ako ng extra t-shirt kasi malaki pa yung space kung tutuusin. Malaki pa. Extra t-shirt, lalo na pag umulan, makakapagpalit, no worries. Tire pump, dito ka rin nilalagay kasi mahaba siya eh. So mas maganda dito ka nang ilagay. And sobrang dami pa, masisiksik na talaga, maraming gamit dito, mga damit. Pwede pa maglagay sa gilid, may space pa sa gilid. Tapos pwede pa kayo magpatong sa taas kasi kung ipupunuin yan, napaka bulky niyan. Sobrang taas ng maaabot niyan. Parang mga pangarap nyo. Hindi, sobrang spacious pa talaga niyan. Mukha lang maliit pero marami pa kayong layer na mapapatong sa taas. Kaya maganda tong bag na to. Ayan. So Anmeilu yung brand. Mahirap kasi one hand. Ayan. Ayun. So may reflector din siya dito para nagdagdag visibility sa gabi. And ayun, katulad ng sabi ko, waterproof siya. And paano siya kinakabit? The strap, the velcro siya. So ito yung common na velcro. Ayan. Naka velcro lang siya. Dalawang velcro. Ayun. So naman siya, sturdy naman talaga. Next, our latest addition na bag is ito ng feed bag. Ayan, tinatawag na feed bag kasi parang originally ang purpose niyan is dyan kumukuha or dyan nakalagay yung mga pagkain, tapos dukot ka na lang dukot. Since nasa harap ng bike, easy access. Or stem bag, kasi ito yung stem, dyan usually nakakabit eh. Commonly kasi sa mga feed bag, ang design, yung strap nandito sa handlebar, tapos yung isa nandito sa stem. Pero ito, nung nabili ko, nagtaka ako kasi yung isa nandyan,
Tapos yung isa nandito sa may fork. So magkapantay sila, taas tsaka ilalim. Nung tinanong ko yung gumawa, kasi sa marketplace ko lang to nakita eh. Nung tinanong ko, para daw iwas gewang, which is totoo naman, iwas gewang talaga. Compared nga naman pag dito lang yung points ng ano niya, attachment, gagewang tong ilalim. Pero meron kasing ibang masiselan na niiwasan magkabit dyan sa fork kasi ayaw magkasikasan. Pero sa akin, no issues naman yan. So anong laman? Ano at ano ang capacity? So kasya dito 1 liter na tubig. So dito ko rin ilalagay yung ano ko, pang face shield, dahil sa napakagandang patakaran na dapat daw naka face shield yung mga bikers din. Ewan ko kung ano naisip nila doon. 1 liter. Ayan, ebidensya. 1 liter, kasyang kasya dyan. Tsaka nga yung acetate na nakapalibot, diba? Pag minsan dyan ko na lang din ilalagay yung phone pag easy access, lalo na pag walang tubig, since may isa pa naman akong lagayan dito. Ayun. At as ano, previously mentioned, waterproof din siya. Actually ito yung pinaka favorite ko. Bag lang eh, pero may favoritism. Ayan. So ayun yung bike setup ko. Everyday, Monday to Sunday. Wala na akong tinatanggal dyan, wala na din ako diadagdag. Lagay na lang ako ng lagay ng mga gamit sa loob na kailangan ko on that day, kung anumang purpose. So wala na akong binabago dyan, ganyan lang talaga yan. Ayun. So yan yung, medyo mainit dito tayo sa Malilom. So yan yung bike setup ko everyday. Madami siyang nakakabit, no? So isipin yung mabigat yung bike. Well, yes, oo, mabigat siya. Kasi may mga siklista kasi na ang goal nila is pagaanin yung bike nila as much as possible. So hindi ganyan yung goal ng mga siklistang yun na may maraming bag. Ako naman, maglagay ng bag as much as possible, as long as wala akong ilalagay sa katawan ko. Kasi hindi siya pleasant yun, yung feeling na may nakasabit pang bag at load sa katawan mismo. Mas gusto kong nasa bike na lang, yung bigat lahat. And proceed na tayo sa bike check. Babaliktarin ko lang yung harap ng bike kasi para yung drivetrain dito nakaharap. Wait lang, baba natin tong camera. Ayan, magbabike check tayo sa initan. Napaka-ideal. So, saan tayo magsisimula? Lahat naman yan, majority stock pa din. Kung paano ko binili, ganyan pa din yung mga nakalagay. Very, konti lang yung nabago sa mismong parts ng bike. Kasi yung mga bag, accessories yan eh. Pero yung mismong parts ng bike, konti pa lang yung nababago ko dyan. So, simula tayo dito sa harap. Ito sa video ko, kung hindi nyo pa napapanood, yung first upgrade. Ito yung pinakaunang upgrade na nadagdag ko dito sa bike. Yung rims tsaka gulong. Rims is 27.5 na Mavic Cross Ride, 32 holes. And maxi space 27.5 din, malamang. 2.1 yung lapad. And ito, accidental spokes na hindi dapat ganyan yung kulay, dapat black. So para malaman nyo yung kwento doon, panoorin nyo na lang yung first upgrade kong video sa channel. Steel yan, na yan, silver na spokes. Tapos stock hubs, hindi ko alam kung anong brand kasi wala nakalagay. And yung rotor, magkaiba yung harap tsaka likod kasi may nabangga akong biglang nag-brake na nagbabike sa harap ko eh. So nabali yung nasa harap na rotor. Sa mga siklista, alam yung hassle nung ganun pag nabali yung rotor. So kinailangan kong bumili at mapalitan yung harap.
Yung nasa likod yung stock. Ito yung bago. Quick release na siya na hub. And ano pa ba? Fork niya is stock din, booster. Tapos coil type, kaya sobrang bigat. Metal pa siya. Ito lang ata yung bigat talaga sa bike sa harap. Tapos may manual lockout at may preload adjustment. Ayan. So ito yung head tube booster. Para siyang tapered, pero para siyang false tapered. So hindi ko pa naman measure, kaya hindi ko pa sure. And then sa handlebar, hindi ko alam yung haba. Hindi ko na alam yung mga specifications pagdating sa length o haba ng mga parts. Hindi ko na siya na-memorize or na-measure. Yun na, share ko lang. Straight handlebar, resume tayo. Straight handlebar lang siya, booster din, stock. Stem, naka-positive, ibig sabihin naka-angat. Pag kasi naka-negative, nakababa. Booster din. And for visibility, meron tayong ilaw. Tapos mechanical hydraulic brakes na siya. Booster din, stock din yan. Shimano Altus shifter, RD sa rear shifter tsaka sa front shifter. Shimano Altus. Setup niya is 2x9. So 9 yung speed niya sa likod, tapos sa harap naman is 2. Next, yung frame, ayan, booster, or is it 300 stir, di natin alam. Ayan, nung mineasure ko yan, size 16 siya, size 16 yung frame, 27.5. And dito tayo sa drivetrain. Cassette niya is 9 speed nga, 11-30-60. Sinilip ko yung brand nung cassette, Sunshine. So stock din yan, stock na rin yan. Nung binili ko, ganyan na yan. RD is Shimano Altus for 9 speed. Yung chain, hindi ko sure kung anong specifications. Sa harap naman, 2x 36-20-60. Stock na rin yan. Tapos Solane Airs, Ares, hindi ko sure. Tapos ito, nabili ko na to, nabago ko na yung pedal. Ito ay Ligon or Ligon, hindi ko alam kung ano basa. Aluminum na sealed bearing. Tapos ang FD niya is Shimano Altus na rin. Ayan. Stock hubs sa likod. Cassette type na kasi 9 speed, although hindi ko alam kung anong brand. At ayun yung stock na rotor, 160mm din. Ayan. So yan, wala pa akong masyadong nababago, kaya maganda tong bike na to, na later on ko na lang din na-realize. Kasi nung bumili ako ng bike, or nung binili ko to, first ever bike ko to, so wala pa akong masyadong knowledge tungkol sa kung anong magandang bike, ano yung pwede na bike, or ano yung mga high-end na bike. Pero later on, nung na-realize ko, okay na itong nabili kong bike kasi yung mga stock parts niya is Shimano parts na. And hindi lang Shimano Tourney, pero Shimano Altus na. So, matagal na to. August 1, August, September, October, November, December, 4 months. Or magpa 5 months na sa akin. Actually, hindi naman necessary mag-upgrade dun sa specs niya. Pero may nabili na rin akong pang-salpak na bago or pamalit dyan sa Shimano parts or Shimano Altus na parts. So kung gusto nyong malaman kung ano yung upgrade na yun, abangan nyo na lang sa channel ko para hindi nyo ma-miss yung video na yun. Make sure to subscribe and click nyo yung bell para pag nilabas ko na yung video na yun, ma-update kayo kung ano yung isasalpak natin bago dyan. Pero kung ako tatanungin, hindi pa naman kailangan kasi napakaganda pa, napaka-swabe nung takbo niya. Ito palang bottom bracket, ano pa rin siya, square tapered, hindi pa siya hollow tech, square tapered na sealed bearing naman. Ayan. Ayun. So nabili ko tong bike,
share ko na rin sa inyo yung price ng ano na to eh, oras ng pandemic eh. So panigurado tumaas na yung price nun kasi in demand yung mga bike. Nabili ko siya, original price niya is 14,500 and ang pinakasagad na nabigay sa akin is 14,000. So for its price, pwede na kasi nga Shimano parts na eh, yung RD, FD, tsaka yung shifter, tsaka 2x9 speed na. Ayun, so yun yung bike check at bike setup ko. Sana makalikot ko yung mga napagbilhan ko nung ano no, mga bag. Malagay ko sa description para sa mga interesado na mag bike packing setup din, ma-share o may matulong ako sa inyo na setup o mapagkukunan ng bags. So ayun guys, marami pa tayong susunod na videos. Medyo nagkaroon lang ng pause or hold sa channel na to, pero abangan nyo yung mga susunod na videos kasi may mga isasalpak na tayong bago sa bike ko. Diba? Init na yan, babad na sa araw. Sakit na sa puwet niya nupuan. Ay, yung saddle din pala, saddle is booster din na stock. Dahil ko nakakalimutan, booster, sa ito pahabol na lang. Pati grips, masarap yung grips na kasi malambot, stock din yan. Okay, so thank you guys for watching and abangan nyo yung video ko. Merry Christmas nga pala sa inyo lahat.